Things mga kababayan, harinawa sa mga oras na ito, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli sa Tony Rogelio Wong ng Batas Pinoy, ang ating pong channel, isa pong Legal Aid Public Service Program niyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. O bago tayo magpatuloy, ang ating pong topic no sa episode nito ay may kinalaman po no sa pinadala po sa atin ng sulat ng isang OFWs po no nasa Japan po siya ngayon at simple lang po kanyang tanong no ay pwede daw po bang ibenta ng kanyang magulang, ang kanyang ina ang property na pagmamay-ari ng kanyang magulang pero na mayapa na ang kanyang tatay, no? Pwede ba 'yun na walang pahintulot sa kanila? In less, yun po ang sulat sa atin. But anyway, bago tayo magpatuloy at basahin po natin ang kanyang sulat, no? Ay kung kayo baguhan pa lang po sa ating channel at kung hindi pa kayo nakapag-follow sa ating channel sa Facebook at nakapag-subscribe dito po sa ating channel sa YouTube. At if you find our videos interesting and informative, hindi naman po siguro kalabisan kung ako po hihirit po sa inyo ng isang subscribe, isang share and follow po no, sa ating mga videos upang sa ganon matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na ma-spread out po natin ang ating programa na mapagbigay po tayo ng legal information kalaman sa ating mga kababayan. Saan man po sila o kayo naroroon, no? They could be your friends, your relatives, your neighbors, your just acquaintances po ninyo upang sila din, no, may mapulot po sa mga pinag-usapan po natin. Sabi nga natin ay, lamang na ang may alam sa batas. Okay? Maraming salamat. Okay, back to our discussion. Ang ating pong topic, no, ay straightforward po ito. At pinadala po sa atin isa pong OFW po natin na sa Japan. Yung kanya pong username, Japanese character po. Hindi po natin mababasa yun, no? So, ito pong sulat niya, Attorney, paano po buhay pa ang isa sa magulang? At gustong ibenta yung nanay yung property niya. Kailan po bang may pirma ang mga anak? Alright. So, ganito yon. Kung hindi pa nagkaroon ng settlement of estate, no? Ang inyong pamilya, that means ang inyong mama ninyo at kayo mga anak, dapat pirma dapat kayo. So, ibig sabihin yan, para maging maayos, no? Kasi pwede naman pong ibenta nung magulang, no? Yung surviving spouse, yung kanyang share. Pero dapat, para hindi po magkaroon ng confusion, kumbaga ito'y hindi pa kasi nahati-hati. So, pag ibenta ng magulang niyan, alin doon ang ibibenta niya. Okay? So, kailangan magkaroon muna ng tinatawag nating settlement of estate. Kaya dito sa extrajudicial settlement of estate, ang inyong surviving spouse o magulang ninyo at saka yung mga anak, pipirma po sila doon sa extrajudicial settlement of estate. Ngayon, dito po sa extrajudicial settlement of estate, dito na po wawakasin formally ang property relation ng mag-asawa. So, ibig sabihin yan, yung kalahati po ng mga ari-ariang naipundar nila mag-asawa during their lifetime, ito po ang kalahati po nito ay may tuturing na conjugal share ng surviving spouse o ng inyong nanay o tatay ninyo, no? Ito po yung share niya. Ibig sabihin niyan, sa kanya 'yon. Okay? So, dahil kanya 'yon, pwede niyang ibenta ito kahit wala ng consent si anak. Okay? Kasi kanya conjugal share niya 'yon. Pero kailangan na meron munang tinatawag nating settlement of estate. Yun, yung natirang kalahati, ito na yung magiging tinatawag nating legitimate o inheritance. Para kanino yan? Para sa mga compulsory heirs nung namayapa na asawa o inyong magulang. Sino yung mga compulsory heirs? Sila po ay yung una, surviving spouse. O kung halimbawa ang nanay ninyo yung surviving spouse, sino pa? At lahat ng mga anak. Sila ngayon yung mga compulsory heirs. So yung natirang kalahati ay equally divided yan ng mga compulsory heirs. Ibig sabihin yan, kung tatlo kayong, halimbawa lang, kung tatlo kayong anak, plus yung nanay ninyo, 4. So equally divided yung kalahati, yung 1/2, yung legitimate.
So, pro rata. So, ibig sabihin niyan, kung equal sharing kayo doon sa natirang kalahati, bawat isa sa inyo, tayong tatlong magkapatid, halimbawa, kung tatlo kayong kapatid, plus yung nanay ninyo, will have 25%, no? Doon sa natirang kalahati. So, dahil tag 25% kayong nanay ninyo na meron na siyang nakuhang kalahati na conjugal share niya, kanya niya, yung kanyang share din na 25% bilang mana niya o legitimate, pwede rin niyang ibenta yon nang hindi na kailangan pa ang consent ng mga anak. Pero habang hindi pa na nagkaroon ng settlement of estate, no? While in theory, in principle, pwede niyang ibenta yung rights niya. Okay? Pero magkakaroon po ng challenge nito, lalo mas sa family code po natin, na wherein nagkaroon po ng specific provision sa ating family code, no, na kung saan within 1 year na nagkaroon po ng na mayapa yung isa, no, sa mag-asawa, kailan magkaroon po ng tinatawag nating settlement of estate, whether extrajudicially or judicially. At kung ibinenta po ng surviving spouse yung kanilang share, without the benefit of their settlement of estate, yung pong ginawang pagbenta po is null and void. Wala pong maging saysay po yan. Okay? So I hope na sagot natin, no, ang katanungan sa atin ng ating viewers na nasa Japan po siya. Okay? So natugan natin, no, ang mga concerns na ating napag-usapan. So kung baguhan pa lang kayo, kapapasok pa lang ninyo, no, at if you find our videos interesting and informative, pwede po makahirit, pakiclick po ang follow sa Facebook at saka subscribe dito sa YouTube and share and like po ninyo, no, ang ating mga videos upang sa ganun ay mahuli po tayo ng algorithm po ng YouTube at saka Facebook, no, upang mapalawig pa at matulungan po ninyo ang inyong ibang abang lingkod na ma-reach out po natin ang ating mga kababayan. It could be your friends, your relatives, and your acquaintances or neighbors po ninyo, no, na meron din po silang mapupulot mo sa ating mga pinag-usapan. Sabi nga natin ay, lamang na ang may alam sa batas, and I hope to see you again in the next video po natin. Maraming salamat. God bless.